Tinatayang nasa 2,000 pamilya sa Santo Domingo, Albay ang posibleng ilikas sakaling lumala pa ang naging aktibidad ng Bulkang Mayon. Dahil dito pinaigting pa ang ginagawang paghahanda ng LGU upang tugunan ang pangangailangan ng mga residente. Si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Puspusan ang ginagawang pagtatayo ng isang maliit na kubo ni Tatay Leonel gamit lamang ang mga materyales na nakuha niya sa paligid ng kanilang tahanan sa loob ng 7-kilometer extended danger zone ng Bulkang Mayon. Ang kubo na yan gagamitin nila bilang pansamantalang tirahan sakaling itaas sa Alert Level 4 ang bulkan. Kailangan mo umalis para just in case sumabog ang tuluyan na sumabog ang Mayon. Yung kaligtasan ng tao ang iniisip. So yun ang gusto ng LGU, so kailangan natin sumunod. Batay sa tala ng lokal na pamahalaan ng Santo Domingo, Albay, tinatayang 2,000 pamilya o nasa 10,000 residente ang kinakailangang ilikas sakaling lumala pa ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Dahil dito, pinaigting pa ang paghahanda ng LGU sa mga evacuation center at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga posibleng maapektuhan. We're preparing also doon sa mga logistics, yung mga vehicle natin, yung mga foods and yung mga non-foods natin. We are already preparing for it. And yung bigas natin, sa tingin ko, sapat naman with the help of DSWD. And yung NFA, fully supported po sila sa action na ginagawa natin. Patuloy namang pinaghahanda ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, katuwang ang iba't ibang ahensya, ang mga lokal na pamahalaan na may mga residenteng naninirahan sa loob ng 7-kilometer extended danger zone. Samantala, mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng mga pulis sa mga border control point, lalo na sa mga papasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.